Dumating rin pala sa point na kamuntik kayo magkahiwalay ni Doc Rob. Parang laging kulang yung binibigay mo. Kasi there was a time na parang gusto ko rin mag-give up. Sabi niya, anong gusto niyang dalawa ni Doc Rob? Maghiwalay kayo. Pag naghiwalay kayo, anong mangyayari sa buhay niyo? Anong mangyayari sa mga anak niyo? There was a time, nag-agaw buhay ako noon. Nagpipray ako kay God, sabi ko, kasi nag-50-50 ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, bigyan mo pa ako ng another chance mabuhay. What made you decide at paano mo rin siya na-convince na sumama sa Pilipinas at mag-relocate dito? Tapos there was a time din na nag-DJ pa po ako doon. So Alright. nag-aral ako mag-DJ kasi usong-uso nun yung hot na DJ na babae. Yes. Pero pag nalagpasan mo yung mga agos, yung mga hard time na yun, mas maraming blessing yung darating. Kasi parang nakita niya na yung buhay ko nandito sa Pilipinas. Nandito yung family ko, andito yung career ko. Love at first crack. Ganun ang sinabi mo. Kasi di ba nung inalign niya yung buong katawan ko, di ba? Right. Doon ko naramdaman na parang naiyak ako na parang, Lord, ito na ba? Tapos maya-maya, alam mo yung feeling ko na parang kikisa na niya ako. Ako naman gusto ko rin, pero sabi ko parang mali eh. Parang sabi mabilis. Ko, parang mabilis. Parang ganun. Ang love ko po talaga is singing. Mahilig ako talaga kumanta dahil bata pa lang kumakanta ko sa taas ng puno ng kahoy. Habang kumakain ako ng santol. Nung nilaunch ka na ng Viva, nagpatuloy ka ba sa pagiging member ng Dutch Entertainment? Sabi kong nakatulong talaga sa akin is si Ate Lani Mercado. Nakikita ko siya, ganyan. She's my idol. Yung tatay ko talaga, napakahigpit niyan. Hindi po ako maka-attend ng mga sayawan sa kanto. Pag nag-asawa ka, it's a commitment talaga. And sacrifice at the same time. Sacrifices. You always pray when you feel down. You always count your blessings. Hi, I'm Patricia Javier. Please don't forget to watch TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon.